Ang pagiging magulang ay isa sa pinakamahirap na tungkulin sa mundo. Komplikado ito, walang katapusan at napakalaki ng nakataya. Maraming magulang ang kumpiyansa na naituturo nila ang tama, pero minsan, may mga maling aral na hindi nila namamalayang na ipapasa. Heto ang 8 maling aral na dapat iwasan, kasama ang mga mas magandang alternatibo na hango sa payo ng mga eksperto. Number 1. Maling aral. Masama ang maging sumbongero. Kapag ang bata ay nagrereklamo tungkol sa ginawa ng ibang bata, madalas ang sagot ay, ayaw ng mga tao sa sumbongero. Ang intensyon ay turuan silang ayusin ang sarili nilang problema. Pero ang masamang epekto nito ay natatakot na silang magsalita tungkol sa mas malalaking problema, tulad ng bullying o pang-aabuso, dahil ayaw nilang matawag na snitch o sumbongero. Natututo silang maglihim sa'yo. Ang dapat ituro maging bukas at tapat. Turuan ang mga anak na maging komportable sa pagsasabi ng mga sitwasyong hindi patas o mahirap para sa kanila. Tulungan silang matukoy kung kailan kaya nilang solusyonan ang isang problema ng mag-isa at kung kailan nila kailangan ng tulong mula sa nakatatanda. Number 2. Maling aral. Hindi dapat ipinapakita ang negatibong emosyon. Kapag ang bata ay umiiyak o nagmamaktol, madaling sabihin ang tumigil ka sa pag-iyak o huwag kang gumawa ng eksena. Ang ganitong reaksyon ay nagtuturo sa bata ng 3 bagay. Una, sila ang may mali, hindi ang bagay na nakasakit sa kanila. Pangalawa, kahiya-hiya ang mga negatibong emosyon. Pangatlo, hindi mahalaga ang nararamdaman nila. Dahil dito, natututo silang kimkimin ang kanilang damdamin na maaaring magdulot ng problema sa pagkontrol ng galit paglaki. Ang dapat ituro, ilabas ang damdamin sa ligtas na paraan. Ipaintindi sa anak na normal lang makaramdam ng galit o lungkot. Sa halip na pigilan sila, tulungan silang humanap ng paraan para mailabas ito ng hindi nakakasakit, tulad ng pag-uusap, pagsusuntok sa unan, o pagguhit. Iparamdam na valid ang kanilang emosyon at samahan sila hanggang sa kumalma. Number 3. Maling aral. Kailangan mong magustuhan ka ng lahat. Natural lang na gusto nating maging masaya at magkaroon ng maraming kaibigan ang ating mga anak. Ngunit kung ituturo sa kanila na kailangan nilang palaging maging nice sa lahat, iisipin nilang mas mahalaga ang gusto ng iba kaysa sa sarili nila. Nagiging daan ito para maabuso sila, tulad ng pagpapakopya ng homework o pag-utos-utusan. Lumalaki silang mababa ang self-esteem at hirap magdesisyon para sa sarili. Ang dapat ituro. Maging magalang pero matatag sa sariling paninindigan. Turuan ng bata na hindi nila kailangang isakripisyo ang sariling kapakanan para lang mapasaya ang iba. Mahalagang matuto silang tumanggi ng magalang pero may paninindigan. Ang mga totoong kaibigan ay hindi sila pipiliting gawin ang ayaw nila. Number 4. Maling aral. Kung hindi matataas ang grades mo, wala kang mararating. Ang paggamit ng banta tungkol sa kinabukasan tulad ng magiging basurero ka, para lang mag-aral ang bata ay lumilikha ng isang overachiever. Bagamat maganda ang matataas na grado, kapag ito ang naging sukatan ng tagumpay, madali silang madismaya sa totoong buhay. Kapag hindi nakapasok sa gustong unibersidad o hindi nakuha ang inaasam na trabaho. Sisisihin nila ang sarili sa mga kabiguan na hindi naman nila kontrolado. Ang dapat ituro, mag-aral para matuto, hindi lang para sa grado. Ipaliwanag na ang edukasyon ay tungkol sa pagkuha ng kaalaman at kasanayan, hindi lang sa numero sa report card. May iba't ibang uri ng talino tulad ng sa musika, sining o sports na hindi nasusukat ng mga standardized test. Ang pinakamahalaga ay ang pagsisikap at pagkatuto. Number 5. Maling aral. Ibigay ang lahat ng pinakamaganda para sa anak. Ang pagbili ng lahat ng gusto ng anak ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Lumalaki silang spoiled na iniisip na karapatan nilang makuha ang lahat. Bukod pa rito, kung nakikita ka nilang maluho sa paggastos, gagayahin ka nila. Ang pagmamahal ay hindi nabibili. Ang dapat ituro, maging responsable sa pera.
Maging mabuting halimbawa sa pagiging matalino sa pera. Matututunan ng mga bata ang halaga ng pag-iipon at paggamit ng pera bilang isang kasangkapan, hindi bilang libangan. Ang relasyon ninyo ay dapat nakabase sa kalidad ng oras na magkasama kayo, hindi sa mga material na bagay na naibibigay mo. Number 6. Maling aral. Ang pagkakamali ay katumbas ng pagkawala ng isang bagay. Ang pinakakaraniwang parusa ng mga magulang ay ang pag-alis ng isang bagay na gusto ng bata, TV, video games, o cellphone. Ayon sa mga psychologist, hindi ito epektibo. Tinuturuan lang nito ang bata na kung sino ang may kapangyarihan, siya ang masusunod. Ang parusa ay nagiging depende na lang sa mood ng magulang. Ang dapat ituro, hindi kailangang parusahan ang tapat na pagkakamali. Kung ang anak mo ay bumagsak sa test, baka kailangan niya ng tulong sa pag-aaral, hindi parusa. Kung kailangan talagang magdisiplina, isaalang-alang ang positive punishment tulad ng pagbibigay ng dagdag na gawaing bahay. Ang mahalaga ay maging patas at consistent. Number 7. Maling aral. Hindi dapat nababakante o naiinip ang bata. Maraming magulang ang pinupuno ang schedule ng kanilang anak ng iba't ibang extracurricular activities para hindi sila mainip. Ngunit kung ang bata ay laging may nakaabang na gagawin o laging nakatutok sa kanya ang atensyon, hindi sila matututong umasa sa kanilang sarili. Hahanap-hanapin nila ang atensyon ng iba at magre-rebelde kapag hindi ito nakuha. Ang dapat ituro, okay lang na libangin ang sarili. Bigyan ang bata ng alone time o oras para sa sarili. Maglaan ng mga laruan at libro, pero hayaan siyang pumili kung paano niya lilinangin ang kanyang imahinasyon. Ang pagkatutong mag-isa ay mahalagang bahagi ng paglaki. Number 8. Maling aral. Kailangang laging ipahiram ang mga laruan. Ang piliting ipahiram ng bata ang kanyang laruan, lalo na kung labag sa kanyang kalooban, ay nagdudulot ng negatibong asosasyon sa pagiging mapagbigay. Tandaan, para sa kanila, ang paborito nilang laruan ay kasing halaga ng kotse o bahay para sa mga matatanda. Meron itong sentimental value. Ang dapat ituro, ang pagbabahagi ay pinakamainam kung ito ay patas. Hikayatin ang pagbabahagi, pero turuan din sila ng konsepto ng fairness. Halimbawa, kung may gustong humiram ng bola, maaari silang maglaro ng sabay. Kung may gusto sa laruan niya, baka pwedeng magpalitan muna sila. Okay lang din na may mga gamit na para lang sa kanya. Ang pagkatutong tumanggi para sa bagay na mahalaga sa kanila ay nagtuturo ng personal na hangganan o boundaries. Pagkatapos mong mapanood ito, mayroon bang isang paraan ng pagpapalaki na iyong napagtantong kailangan ng baguhin? Ano ang pinakamahalagang aral na nais mong iwan sa iyong anak na kanilang babaunin hanggang sa kanilang pagtanda? Mayroon ka bang sariling karanasan o parenting hack na nais mong ibahagi sa ibang mga magulang? Maaari mo itong i-share sa comment section para mapag-usapan natin. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na content na ibabahagi namin. Salamat sa panonood.